tinawag na The Land of Motorbikes. So, ang pagkain daw nito, ayan. Alright. Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. So today is itatry natin yung sikat na coffee dito sa Vietnam, which is yung egg coffee. And itatry din natin yung bun cha. And then after nun is pupunta tayo sa second tallest building dito sa Southeast Asia. Yun ay ang Saigon Sky View. Nabook ko siya sa Klook and ilalagay ko na lang sa baba yung link if gusto nyo ding itry itong activity na to. So, let's go! And since hindi ko pala napakita sa inyo kung ano yung itsura ng hotel, eto pala siya guys. Ayan pala yung itsura ng hotel. It's the Noble Swan Wood Park Hotel. Ayan siya. Meron siyang spa sa baba. So, ayan yung itsura niya. And guys, eto nga pala yung vicinity ng hotel natin. Unang napansin ko dito is masyado siyang greenery, maraming puno. Ayan, yan yung itsura ng vicinity ng hotel natin. Yan guys, andito na yung Grab natin. Diyan na si Kuya. Ayan siya. Makikita nyo kung bakit siya tinawag na The Land of Motorbikes kasi napakaraming motor. Sobrang daming motor niya guys. Ayan o. Baba na tayo sa Grab. And ang binayaran natin is 23,920 dong. So, kapag kinonvert natin siya sa pera natin is 50 pesos. Ganun siya kamura. Kahit pa paano dito, meron siyang helmet. Hindi katulad sa Thailand na talagang palakasan ng guardian angel. Pero dito, I would say, kahit na napakaraming motor, I would say I feel safe kasi kahit pa paano merong helmet eh. And guys, nandito na tayo sa kakainan natin ng bun cha. So ang pangalan pala ng kakainan natin is bun cha Nem Qua Bi. So ayan yung pangalan niya. Tara, tikman na natin yung bun cha ng Vietnam. Let's go. Ito pala yung menu nila. So may bun cha and then merong spring roll cup. And meron silang mga juice, then spring roll, crab noodles. So kung gusto nyo ding itry ito, post nyo na lang. Yan. Ayan yung price nya. So ito siguro yung orderin natin, yung bun cha na size large na 85,000 Vietnamese dong. And then bibili din tayo ng Dragon to melon juice na 30,000 Vietnamese dong. So ayan, kung gusto nyo guys tikman, i-post nyo na lang yung video and then yan yung mga prices niya. Hi, I want to order bun cha. Yeah. Large L. Large L. And then one Dragon to melon juice. Okay. No, that's it. Thank you. And guys, andito na yung order natin. Ayan, yung pork, yung sabaw, yung rice noodles, and then yung juice. Ayan. And guys, nakita ko pala tong restaurant na to dahil kay JM. Shoutout kay JM Bantisio. Kasi dito din niya tinry yung unang try niya ng bun cha. Okay, let's eat. Ang sarap niya guys. Akala mo parang yung rice noodles niya is parang
makunat, ganyan. Pero pag nilublob mo sa sabaw, ang sarap. Ang sarap niya guys. Siguro, nako-compare ko tong lasa. Para siyang sinigang na may pagka papaitan ng konti. Ganun siya, yung lasa niya. Tsaka sobrang lambot ng meat niya. Grabe. Sobrang sarap guys. Ito yung kauna-unahang try natin ng pagkain ng buncha. Tapos na tayo kumain dito sa buncha and napakasarap niya. Siguro marirate ko sa kanya is 9/10. Ganun siya kasarap. Ang nagpanalo doon yung sabaw at saka yung meat. Sobrang lambot at sobrang malinamnam nung sabaw. Nakababa na tayo ng Grab and andito na tayo sa Hanoi, Little Hanoi Egg Coffee. And ito siya. Ayan. Ayan siya, Little Hanoi Egg Coffee. Tara, makita tayo. So yung mga coffee shop talaga dito, matataas talaga. Tsaka mga puro hagdan talaga. So masusubok talaga yung mga legs nyo dito. Ito pala yung menu niya guys. I-post nyo na lang. Ayan. Siguro ang o-orderin natin is ito, yung banana toast. Ayan. And then isang egg coffee. Right? Right. So, I'm going to order egg coffee. Cold. Sorry. And one banana toast. Okay, thank you. And how about you have water? Mineral water? I have a choose the water. Yeah, just one. Okay, yes, thank you. Alright, thank you. Thank you very much. Habang naghihintay tayo ng order natin, i-explain ko na sa inyo kung bakit ba siya tinawag na the land of motorbikes or mas kilala nilang Saigon and ang tawag na ngayon is Ho Chi Minh. So kung makikita nyo guys, ang ganda ng view natin, no? Nasa taas tayo. Ito yung mga uso sa Vietnam eh. Yung mga coffee shop, yung mga cafe nasa taas, ganyan. Tapos may ano kayo, may magandang view kayo sa baba. And then ayan guys, bakit nga ba siya tinawag na the land of motorbikes? So based dun sa research ko, dito sa Ho Chi Minh, Vietnam is meron silang population of 10 million people. So ganun siya kadami, di ba? Pero ang mga naka-register na motorcycle dito is almost 8 million. So grabe, ganun siya karami ang mga motor dito. So almost 80 to 85% yung dami ng mga motor dito. Mapapatanong kayo, bakit nga ba ang daming motorcycle dito? And then, unang-una sa lahat, based dun sa research ko is, kaya daw maraming motorcycle dito is of course, mas mura siya compare sa mga sasakyan. Right? And then, pangalawa is, ang nakita ko is, mas convenient kasi gamitin sa mga Vietnamese people paggamit ng mga motor. And then, isa pa, may mga eskinita kasi dito or yung mga kalsadang masisikip na tanging motor lang ang mga makakadaan. So mas convenient at mas practical kapag naka-motorcycle ka dito. So yun yung reason kung bakit tinawag siyang land of motor bikes. Kasi napakadami talagang motorcycle dito. Ano is, I would say, thank you. And alam nyo ba, kahit pa paano is, masasabi ko dito is, safe siya. Kasi merong helmet. Kasi ako nag-grab motorbike lang ako. Unlike sa Thailand talaga na wala talagang helmet na pinoprovide. So talagang palakasan talaga kung araw mo na araw mo na. So palakasan talaga ng Guardian Angel. Siyempre dahil nanood na rin ako ng ibang mga vlog ng mga nagpunta sa Vietnam, merong proper way yan kung paano kumain ng egg coffee. So mamaya ipapakita ko rin sa inyo. Pating na yung in-order natin na egg coffee and then yung banana toast. So tikman na natin yung egg coffee. And then kapag natikman nyo na, tsaka nyo siya kaluin. Tapos na tayo kumain. And eto, pababa na tayo ngayon. Kaya kung pupunta kayo ng Ho Chi Minh, Vietnam, i-ready nyo na yung mga legs nyo kasi yung mga coffee shops and yung mga cafe dito is talagang matataas. Yung floor,
And okay lang pagpababa, pero pagka paakyat, naku po, dapat matibay na yung mga legs nyo. Kasi tignan nyo yung dinadaanan natin, no? Grabe. So far, yung marirate ko yung egg coffee, 9 out of 10. And then yung banana toast is 7 out of 10. So yun. And then diretso na tayo papuntang Landmark 81. And guys, bago ko pala makalimutan, yung total ng bill natin is 120,000 Vietnamese dong. So yun yung total ng kinain natin. Hello guys, andito na tayo ngayon sa Landmark 81. So nasa likod ko siya. Ayan oh, ang taas oh. So pupuntahan na natin yan, and then i-explore natin kung ano ba yung meron sa taas. And etong building na to is second largest building sa Southeast Asia. So tara, puntahan na natin. Let's go. I-claim na natin yung voucher natin sa Klook. Ayun, nakita ko na. Ayan, so dito natin i-claim yung ticket. Hi, I have a book from Klook. Yes. So here? Just one. Just one. So ito pala yung Wait for ticket. okay. Wait for ticket. Alright, okay. Thank you. So ito pala yung price niya kapag magwa-walk-in kayo. So standard ticket 300,000, yung children 150,000, and yung combo ticket is 480,000, and yung children is 290,000. So this is good. A game at 81. You go down at the third floor when you finish. Yeah, I give you voucher for soup next time at 79. Yeah, you go Okay. this way to left. Alright, come on. So guys, diretso na tayo. Nakakuha na tayo ng ticket. Napagpalit na natin yung voucher natin sa Klook. So tara, puntahan na natin yung Landmark 81. Okay. Okay, thank you. Thank you. This one? Can you take photo of it? Photo? Okay. Alright. Can put your bag on the table. Alright. So, sabi dito ni ate is sa 79 floor muna tayo, and then 80, and then 81. And then parang ako lang yung tao. Ako lang mag-isa. So, yan. Eto, guys, ito na bukas ng elevator. 79 floor. Alright, 79 floor. Dito na tayo sa taas. Let's go. Yan. Tsura niya. 79 floor. 369,065 above sea level. Nice. Wow, ang ganda niya, guys. Oh my god. Wow. Sobrang ganda. Nakaka-amaze talaga pagka umaakit sa mga ganitong matataas na lugar, no? Grabe. Guys, ang taas, oh. Yan, guys, oh. Kitang-kita mo na yung Pilipinas dun, oh. Charot. Ayun, oh. Grabe, oh. May river din sila, eh, oh. Parang sa Bangkok. Meron ding river sa gitna ng city. Grabe, ang ganda. Dito naman tayo. Wow. So guys, paakit na tayo ng 80 floor. So, ito siya. Hagdan na naman. Buti na lang nag-leg day tayo. Bakit sila na, no? And then after nito, sa 81st floor naman. Yan, meron din dito kainan. Miwako Premium. So, meron ding CR. And then, meron din sa labas. Yan.
And then, ito na yung papuntang 81st floor. So, guys, paakit na tayo ng 81st floor. Ito na yung pinaka taas niya ng Saigon Skyview. So, tara, puntahan natin. Another hagdan na naman. And then, lalabas tayo. Ayan. Let's go. Outside. Thank you. There you go. Alright. Okay. Go. Sorry, Okay. sorry. Alright, yeah. Up. Okay. Thank you. Wait lang, guys. Isa-switch ko. Lilipat ko lang kasi ito. Aakit pa tayo sa pinakataas. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Glass. Ayan, oh. Tapos, meron lang tayong harness. Tapos dito nakakunik yung bakal. Imagine niyo yung taas. Oh my god, nakakatakot. Ayan, nandito na tayo, guys. Oh, sobrang taas, 81st floor. And then second highest building sa Southeast Asia, itong Saigon view. And alam nyo ba, guys, bibigyan ko lang kayo ng konting idea kung bakit napakahilig kong mag-book ng mga activities sa mga observation deck, observation view. Pag nasa taas kasi ako katulad ng ganito, is lagi ko naalala yung salitang ito, na kahit anong taas mo na, titingala ka pa rin. So sobrang deep ng meaning, no? Actually, hindi ko alam kung si Looney ba or sa kanta niya ba yun, yung linya na yun, pero tumatak sa akin yung linya na yun na parang kahit gaano nakataas yung narating mo is dapat hindi ka pa rin makalimot sa pinanggalingan mo. So kumbaga parang always be humble, and then don't get me wrong, wala naman akong sinabing or wala namang masama na maging proud, maging masaya sa achievement na nakuha mo kasi deserve mo yon. So guys, dito nyo pala i-claim yung picture nyo sa baba, and then ibibigay nyo lang yung online booking nyo tapos yung ticket. So dito nyo i-claim yung picture, and then mamimili kayo kung ano yung gusto nyo picture na kinuha dun sa baba. So eto, pili tayo. You have one free photo. One free? Yeah. Okay, okay. I'm going to choose this. This one. Mhm. Okay, you wait for 5 minutes. Oh, sure. You can go around and come Okay, back later. alright, thank you. And ayun, guys, na-receive na pala natin yung photo na kinuha sa atin sa baba. Ito na siya. Pupunta muna tayo sa grocery nila dito sa Vietnam, ang Winmart. Ito siya. Yan. So, magtitingin lang muna tayo ng mga pwedeng bilhin. Tapos, babalik na lang tayo dito kapag pauwi na tayo. So, syempre, of course, kapag Vietnam, bibili tayo ng mga coffee. Kasi sikat sila doon sa pagdating sa Vietnam, yung mga coffee nila. Pero, mag-check muna tayo kung ano yung mga pwedeng gawin, yung mga pwedeng bilhin. Tapos, kapag pauwi natin, tsaka tayo bibili. Guys, lumabas na tayo ng grocery kasi pinagbawalan tayo ng guard. Hindi ko alam kung bakit tayo pinagbawalan. Sabi niya, no camera, no. Pero maayos naman yung pagkakasabi niya. Pero hindi ko alam kung bakit tayo pinagbawalan kasi may mga nakita naman akong vlogger na nakapasok doon, tsaka na-vlog din nila yung mga price nila. So, kailangan na lang natin i-respect yung rules nila. And ayun, so ngayon guys, pupunta na lang tayo sa The Cafe Apartment. Hello guys, andito na tayo ngayon sa sikat na The Cafe Apartment dito sa Ho Chi Minh, na kung saan isa tong apartment ng punong-puno ng coffee shops and cafes, and then papakita ko sa inyo kung ano itsura niya ngayon. So kung makikita nyo, napakaraming coffee shops, ng mga cafe katulad ng Arabica, ng The Letter, ganyan. So mamaya magta-try tayo ng isa sa mga cafe dyan, and then after nun, uuwi na tayo ng hotel. And don't worry guys, kasi babalik pa rin naman tayo dito para itry yung mga cafes dito sa apartment na to. And then guys, ipapakita ko pala din sa inyo yung vicinity nung The Cafe Apartment. So kung makikita nyo, napakarami ding kainan, napakarami ding mga coffee shop like Starbucks, tapos The Coffee Bean and Tea Leaf, and then napakarami pa. Parang ano siya, park. Kung makikita nyo, ang ganda. Tsaka ang dami din na nagpipicture kung makikita nyo.
lakad tayo ng konti. Ang daming kalapati guys, oh. Yung mga nag-aalaga ng kalapati dyan, tiba-tiba guys. Pumunta kayo dito, oh. Hulihin nyo lang sila, oh. Charot. Hindi guys, bawal manghuli dyan. So, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ba yung nasa paligid nito. And then kapag pumunta kayo dito, puntahan nyo rin. Ayan guys, grabe, ang daming mga kalapati, oh. Grabe. Wow. Pero guys, ang pagkakaalam ko, sa ibang bansa, bawal hulihin yung mga yan. Kasi mga alaga yan. Pero kung mahilig kayo sa kalapati guys, ang dami nila, oh. And then isa pa, gusto ko rin kasi bumalik dito kapag gabi kasi mas maganda siya kapag puno ng ilaw tapos gabi siya. So mas buhay yung lugar na to. And then guys, may napansin din pala ako ditong building. Para siyang building ni Tony Stark sa The Avengers. Tingnan nyo. Ayan guys, oh. 'Di ba? Parang katulad yan ng building ni Tony Stark. Lakad-lakad muna tayo, then after nun babalik tayo. Then mag-i-stay na tayo dun sa isa sa mga coffee shop sa The Cafe Apartment. Pansin ko dito sa Ho Chi Minh, Vietnam, kahit na mainit, kahit na ang daming mga sasakyan, mga motorsiklo, marami pa rin yung mga puno nila kung makikita nyo. So, pakita ko sa inyo. Ayan guys, so ang dami, oh. Diba? So, kahit napakainit niya, is napapalamig pa rin yung lugar kasi nga napakaraming puno. Tara guys, umakyat na tayo sa The Cafe Apartment. So bali pala may dalawang choices dito. Yung una is maghahagdan kayo, and then yung pangalawa is yung elevator. So dito yung entrance nya guys. Ayan, dito kayo papasok kapag aakyat kayo ng The Cafe Apartment. Ayan. So, yung The Good Day is 5th floor pa siya. So, medyo mataas-taas. Okay lang yan. Para makabawas sa calories. Kasi magdadagdag na naman tayo ng calories. Eh. Isang floor pa guys. Last floor na siguro. Then The Good Day na. Grabe, kapagod. Nasubok yung leg day natin dito. Isang floor pa ata guys. One more guys. Finally, narating na rin natin yung The Good Day. Alright. Wait lang. Ito siya. Pero tignan muna natin dito. So the letter. Iba siya. Okay. So guys, dito tayo. Tama, dito. So tara, papasok na tayo. So dito tayo sa labas kasi presko naman. Ay kaso umaambon. So siguro dito na lang tayo. So guys, nandito na tayo ngayon sa The Good Day Cafe. So ipapakita ko sa inyo yung mga menu nila para pag nagpunta kayo dito, alam niyo na yung mga pipiliin nyo at saka yung mga prices. Okay? So ito, post nyo na lang guys kung gusto nyo makita yung mga prices. Ayan, egg coffee croissant, so fresh juice, coconut coffee, hot egg coffee, then ayan. So ito yung mga choices. Post nyo na lang guys.
May matcha din, no? Chocolate, smoothie, and then ice cream. Yan. Kung may gusto nyo mga pastries, cakes, pizza, and then snack. And then siguro yung o-orderin na lang natin is ito. So yung combo na 1 bami plus 1 coconut coffee na 120,000 Vietnamese dong. So ayan siya. Ito kung gusto niyo rin yan, pwede kayong, kung gusto niyo kung banh mi lang yan, pwede rin yan. So yan. And ayun guys, papakita ko pa lang sa inyo kung ano yung itsura kapag nasa taas ng The Cafe apartment. So ito. Yan siya guys. Yan, yun yung itsura niya kapag nasa taas ka ng The Cafe apartment. Laging ganito dito sa Ho Chi Minh, Vietnam, na yung mga coffee shops nila and then yung mga coffee shop laging nasa taas. Tapos ang taas ng mga hagdan. And then guys, maganda pala dito magpunta kapag gabi kasi mas mailaw siya, tsaka mas buhay siya compare sa umaga. And syempre, okay pa rin naman pag umaga. But I'm saying na mas okay siya kapag gabi. So, pupunta ulit tayo dito ng gabi. And then, titignan natin, i-compare natin kung alin ba yung mas maganda kapag umaga ba or kapag gabi. And kasi bukas, after ng work natin, panggabi po kasi ako, yung work ko is panggabi. So, after kong mag-work is mga ilang oras, may activity na tayo ulit. And then, abangan nyo yung activity na yun kasi mas marami kayong matututunan doon. And then i-explore at isasabihin ko sa inyo lahat kung ano ba yung mga tourist attraction dito na mga pwedeng puntahan kapag pumunta kayo ng Ho Chi Minh, Vietnam. But there's a twist, may kasama tayo. Hindi lang tayo magtutur mag-isa. So abangan nyo sa susunod na video. Mating na pala yung order natin na banh mi tsaka coconut coffee. So ipapakita ko sa inyo. So guys, ito yung coconut coffee. Ayan. Hindi ko alam kung ano yung nasa itaas, kung coconut ba. And then, of course, ang authentic na banh mi dito sa Vietnam. So unahin muna natin tong coconut coffee. Kung ano ba yung nasa. Kasi ako curious din eh. Coconut plus coffee. Pwede pala yun. Yung mga durog-durog, yung mga dried coconut niya, tsaka matamis. Sarap ng coffee. Panalo. Try naman natin yung banh mi. Sarap din siya. Sapa. Hindi ko pa masyadong tikman pero masarap yung flavor niya. May ano ba yun? Parang sa Thailand. Ayoko ng gulay na yun eh. Kasi parang patapang yung lasa. Coriander ba tawag doon? I-comment nyo nga sa baba kung ano yung gulay dun sa banh mi. Hindi ko siya trip eh, pero okay naman sa lahat. Pero ayoko na ng gulay na yun kasi parang ang tapang, masyadong mint. Pero overall, sobrang sarap. So guys, kung makikita nyo, meron siyang sibuyas, coriander, tapos meat. Yun yung mga kasama niya sa loob ng banh mi. So guys, ito pala yung itsura ng The Good Day Cafe. Papakita ko sa inyo. So, ayan. Yun yung itsura ng The Good Day Cafe. And then may veranda sa labas. Mas maganda tumambay sa labas. Ayan na, yung labas niya, yung veranda niya. Pwede kayong tumambay dyan. So bali guys, ito yung entrance niya. Ayan, ang ganda no? Aesthetic no? Ayan. So guys, pababa na tayo. Pero baka mag-elevator na lang tayo kasi grabe. Akala ko kaya ko. Yung pala... Ay hindi, sige. Mag-ano na lang pala tayo. Mag-hagdan na lang tayo kasi pababa na lang naman na. So let's go. Daming motor guys oh. Mga nakaparado oh. Diba?
Kaya siya tinawag na the land of motorbikes. Ayan. Actually, mas presko na. And then, maglalakad-lakad lang muna tayo. And then, ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung mga pwedeng puntahan. And, pwede tayong pumunta dito, guys. Tapos, doon na tayo mag-ano. Tara, green na. Let's go! Okay. So guys, pupunta tayo dyan. Didiretso lang tayo. Titignan natin kung ano pa yung pwedeng makita. Grabe, no? Nakakatuwa dito sa Vietnam. Una sa lahat, mura. Pangalawa, napakasarap ng mga food. At saka, more on, kapag vegetarian kayo, and then mahilig kayo sa coffee, this country is for you talaga. Ayun nga lang, kapag hindi kayo sanay umangkas ng motor, pwede naman mag-grab ng sasakyan. Pero ako kasi, since nagmomotor ako, mas prefer ko yung mag-motorbike. At saka ako lang naman kasi mag-isa, di ba? Buti sana kung may kasama ako. Eh, lagi na nga lang tayo mag-isa. Iba talaga yung ano, no? Iba talaga yung ambience kapag nasa ibang bansa ka. Tsaka, hindi mo nararamdaman yung pagod kapag nasa ibang bansa ka, no? Unlike sa Pilipinas, try mo maglakad ng 5 minutes. Nakaka 6,490 steps na tayo. Pero guys, kailangan na natin umuwi. Kasi tingnan nyo, oh, yung kalangitan. Hindi na siya giving. Lumilipad na yung mga ibon, so ibig sabihin paulan na. Naglalakad-lakad lang tayo, tinitingnan lang natin yung paligid. Ganyan, sinusulit natin. Syempre, di ba minsan lang naman tayo pumunta dito? Ay, hindi pala. Babalik tayo sa Vietnam. And abangan nyo yun. Pero syempre, hindi na sa Ho Chi Minh. Sa ibang part na ng Vietnam. Kaya abangan. Parang Pilipinas lang talaga siya, no? Ang pinagkaiba lang siguro sa atin, napansin ko is maraming mga puno. Marami talagang puno dito. Sana all. Sana all. Tara guys, tawid tayo. Ipapakita ko pala sa inyo yung former president ng Vietnam na si Ho Chi Minh. And then i-explain ko sa inyo kung sino siya bukas. Pero ipapakita ko muna sa inyo yung statue niya. And then, ang ganda guys, oh. Grabe. So guys, ipapakilala ko sa inyo bukas. Ikukwento ko sa inyo kung ano nangyari sa kanya. And then, kung ano yung ginawa niya sa Ho Chi Minh. Ayan. Zoom natin. Ito yung vicinity niya. Parang mga luxury brands dito. Chanel, Versace, Stefano Ricci, Frank Muller, Balmain. So guys, dito na magtatapos yung video natin. So kung nagustuhan nyo tong video, don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to bell the notification para updated kayo sa mga susunod natin video. So tomorrow na lang. Hanggang sa muli. Bye! Peace!